kapatid, 4 na araw na lang, darating na ang pinakahihintay nating araw, ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit aminin natin, hindi lang tayo excited dahil darating na ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Excited rin tayo dahil sa araw na ito, may mga kaliwat kanang mga Christmas party, family gatherings at exchange gifts. Walang katapusang abutan at palitan ng mga regalo. In short, panahon ito ng pagtanggap ng mga biyaya. Pero bago pa ang lahat, alalahanin natin na mayroong unang nagbigay ng halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggap ng biyaya. Isang biyayang hindi lamang material na mga regalo o mga sobrang abot nila ninong at ninang. Si Maria. Napakalaking biyaya ang kanyang natanggap. Sa pamamagitan ng kanyang pagsagot ng oo, nagbago ang lahat-lahat at naganap ang milagro ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya't muli nating pinararangalan ang ating mahal na ina. Sa pamamagitan ng kanyang oo, sa kanyang walang pag-aalinlangang pagtugon sa paanyaya ng Diyos, siya ang unang nakipagtulungan upang maganap ang gawang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Alam naman natin ang kahulugan ng pagiging madamot. Maaring tayo ay napagdamutan na ng mga bagay o maari ding tayo ang nagdamot sa iba. Aminin natin, mayroon tayong mga episodes ng pagdadamot. Marahil ito ay sa kadahilan ng mas madali ang tumanggap pero napakahirap ang magparaya. Madali lamang sumahod ng sumahod pero mahirap ang mag-abot. Pero totoo nga ang kasabihan na ang ating mga nanay ay isusubo na lamang ang pagkain pero hindi sila mag-aalinlangang ibigay ito sa kanilang mga anak. Ganyan din ang aking nanay. Kakainin na lamang niya, iaalok pa sa akin. Lalo na kung makikita niyang gustong-gusto ko yung kanyang kinakain. O kahit na walang-wala na ay kung sa tingin niya ay kakailanganin ko talaga, ay gagawa siya ng paraan. Ganyan siguro talaga ang mga ina. Katulad ng Birheng Maria na tumanggap ng biyaya at nagkaloob ng sarili upang ang pagpapalang tinanggap ay maibahagi pa sa iba. Ito ang hamon sa atin araw-araw, hindi lamang sa tuwing sasapit ng Pasko. Ang matutong tumanggap ng pagpapala ng Diyos at matutong magparaya pa upang tayo ay maging daluyan ng biyaya para sa ating kapwa. Tandaan natin, ang biyaya ay hindi lamang basta-bastang bumabagsak mula sa itaas. Ito ay laging dumadaan o dumadaloy sa pamamagitan ng instrumento, ang walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasang nais niya para sa atin ay may dinadaluyan rin na kasangkapan o instrumento. Kaya naman tayong lahat din sana ay maging tulad ni Maria na hindi nag-aalinlangang magbigay ng kanyang oo na walang takot at pangamba, walang pagdadalawang isip, upang tayo rin ay maging daluyan ng biyaya para sa ating kapwa. Tandaan natin, higit na pinagpapala ang mga taong marunong magparaya.